check, mic check. Sana okay yung mic. So kamusta mga tol? Matagal-tagal tayong nawala na naman sa mundo ng motovlogging, ano. Halos pasulput-sulput lang yung mga upload natin kasi wala talaga akong may content eh. Pero with this vlog, try ko ulit simulan yung daily vlogs, no. Nagpalit ako ng mic. I mean, Boya pa rin naman. Ito yung extra ko na Boya na bihira akong gamitin. Bago to kumpara dun sa ginagamit ko nung nakaraan, no. Kasi medyo naluma na yun. Hindi ko alam kung yung pagkakapwesto ko lang ba ng mic kaya medyo hindi maganda yung audio, or ito kasi mahirap sa pagmamotovlog eh, no. Yung sa mic. Nagsakay si Kuya. Nako, hindi mabuksan ng pinto. Singit na nga tayo. Sa mga nagsisimula pa lang ng motovlogger, no, although hindi ako ganun kasikat na motovlogger, or hindi naman talaga ako totally sikat or kilala, eh may mga tip din ako na may bibigay naman sa inyo kahit papano, no? So kapag nagsisimula ka pa lang sa pagmamotovlog, aralin mo muna yung YouTube. For me, YouTube, one of the best na site para makapag-content. Facebook kasi sa totoo lang, toxic sa Facebook. Sa YouTube, may mga makukuha ka dyan na mga followers, lalo kapag ka nagustuhan nila yung content mo, na mga matitino, ano. Meron din naman dyang mga toxic na tao sa YouTube, pero mas marami kasi sa Facebook eh. Although wala naman akong nare-receive pa na bad comments sa Facebook, ano. Pero kumbaga nakahanda na yung utak ko dun sa mga ganung bagay. Yo, traffic again, pasyano. So yun nga, sa mga baguhan, ano, ito yung mga tip na may bibigay ko sa inyo with my experience, nearly 3 years experience. Ito, number 1 is aralin nyo nga yung sistema, no, ni YouTube. Kasi mas gusto kong sa YouTube kayo magsimula, kung ako lang. Sa YouTube kasi aralin nyo yung guidelines sa paglalagay ng music, mga tol. The best is kuha na lang kayo sa YouTube Studio. Meron yung mga free music na licensed kay YouTube. Buti mabait yung truck na naka-license kayo. Parang ang taas na ito. Sniper na to. Taas eh, no. Tingkayad si Kuya. Nagpalit ng shock. In terms sa music, kailangan talaga the best is doon kayo sa YouTube Studio mismo kumuha, kasi yun nga, license talaga ni YouTube. So kumbaga hindi ka magkakaproblema sa paglalagay ng music, ano. Kasi yun ang number 1 na napapansin ko sa mga baguhan. Kumukuha sila ng mga music ng mga sikat na artist, diba? So nakaka-copyright sila. Sa una hindi nila detect yun dahil mga bago nga lang, pero soon, lalo kapag na-monetize ka na, makikita mo na yon, magiging problema mo na yon. So may mga video din ako yata na dinilit noon na dahil may copyright or may strike, or parang na-mute ko na lang yung audio nya. So another thing is equipment ng mga motovlogger. Okay lang magsimula ka sa nakamount na cellphone, ganyan, walang problema doon, tsagain mo hanggang sa meron ka ng pambili ng camera. The best na start-up camera, or starter camera is yung anong tawag dito, SJ6 Legend. Yan, dyan ako nagsimula sa SJ6 Legend. Hanap ka nga lang talaga ng matinong microphone. Sa motovlogging kasi mas panonoorin ka ng mga tao kapag kahit yung video mo hindi ganun sobrang linaw, pero yung audio mo naman is okay or malinaw, yun, panonoorin ka pa rin. I mean, makakapagtagal ka pa dun sa mga malalabong video na panoorin, kaysa dun sa mga video na malabo na nga tas sabog pa yung sound, diba? Yun yung isang dahilan kung bakit yung ibang tao hindi na lang panonoorin yung video mo, diba?
kahit interesting pa yan, paano nila panonoorin kung hindi naman nila maintindihan yung sinasabi mo, di ba? So another thing is consistency. Ano? Ako wala. Ako nung nagsisimula ako, consistent naman ako sa pag-upload. At least parang 2 videos a week. Wala pa akong anak noon, time na yon. Ngayon kasi iba na, may anak na ako. So mas iniintindi ko muna yung anak ko sa ngayon kaysa sa pagbo-vlog, ano. Pero ganun talaga pagka bagong tatay. Siguro ganun talaga, no. Mas wala, hindi ako makapag-edit eh. Mas naiintindi ko muna yung anak ko, naglalaro ganun sa gabi. So hindi ako makapag-edit, and it's okay sa akin, walang problema yon. Kasi hindi ko naman pine-pressure yung sarili ko when it comes dito sa motovlogging world, ano. Early the next morning. So napansin ko kahapon, okay naman ang audio natin, ano? Ang ganda naman ng maganda naman ang naging feedback. Hindi kita napansin eh. Kamusta? Punta kayo sa ano, sasanda kita invitation pag pwede ka. Oo. Sa 23. Pwede ako. Hindi, kahit sila mag-ina mo. Sa Jollibee lang, sa checkpoint. Birthday ni Max. Attend ka? Opo. Nagchat-chat nga na lang sa'yo, Jun. Sige, sige. So shoutout kay Jun, kababata ako. So to continue, ano, yung pinag-uusapan natin kahapon about sa mga tips ko nga sa mga newbie motovloggers. Yun nga, to sum up na nasabi ko kahapon na may pagka-toxic sa Facebook, although marami din namang genuine content creators sa Facebook, ano, kagaya ng Los Caballeros. Yan ang grupo ko, yung Los Caballeros. So follow mo na lang yung aming page sa Facebook. So yun nga, kung gusto mo maging content creator sa Facebook, maganda sa Facebook yung mga maiikling videos lang, yung mga 1 minute to 3 minutes na videos. Mostly sa Facebook kasi mas pinapanood ng tao yung mga entertaining, yung mga nakakatawa, yung mga kung ano-anong kalokohan, mga prank, ganyan. Although may nanonood din naman ng mga genuine vlogs, kagaya ng mga travel vlogs, gano'n. Iba-iba rin kasi yung taste ng tao eh. So yun na nga, when it comes to taste naman, syempre ikaw rin as a vlogger, ano ba yung gusto mong mapanood nila sa'yo? Ano ba yung unique sa'yo? Sa akin hanggang ngayon, sa totoo lang, wala pa akong nakikita na unique sa akin eh. Parang, pero ang forte ko kasi is mostly travel vlogs, tsaka yung mga ganon, mga travel vlogs. And as much as possible nga pala, yung video nyo, kung maiiklian nyo, hanggat kaya nyong tanggalin yung mga part ng video na kunyari ito, puro kalsada lang ganyan, tapos blanco, di ba? O kaya yung tipong haharurot lang kayo, huwag nyo na isama sa vlog yun. Para sa akin lang, opinion ko lang yun. As much as possible, keep your vlog concise, tama ba? So yun yung masasabi ko sa inyo, kumbaga meaningful, hanggat kaya nyo gawing meaningful yung vlog nyo. Tapos pagka-share nyo sa loob lang ng, let's say 10 minutes kung sa YouTube ka mag-upload, tapos re-upload mo na lang yung mga content mo yan sa Facebook, ganun ginagawa ko eh. So anyway, since kakabalik ko nga lang ulit sa pag-vlog, ano, hindi ganitong
Actually wala akong script dito sa mga binigay ko sa inyong tip. Usually nagagawa ko ng script, kaya ngayon kung makikita nyo parang binaliw, parang kung ano lang yung pumasok sa isip ko, yun lang yung nasasabi ko sa inyo. So anyways, maggagawa pa ako ng more content soon. Actually ipunin ko muna yung mga content na to bago ko i-upload para naman sunod-sunod at gumanda yung algorithm natin sa YouTube. Same with sa Facebook, ano. So dito na ako sa work, kaya babay na. Why so serious?